Trading tayo, technical analysis, mastery. Sa trading mastery tayo. Okay. So in real time, so kailan ba kayo papasok o kailan ba kayo lalabas? Okay, so tingnan niyo muna yung overall, no, yung sa day time frame, and then sa 4 hours. Okay, so nakikita niyo. Then punta tayo sa 1 hour. Kayo kung ano yung personality nyo, kasi depende naman yun sa tao, no? Ang personality and appetite. So nakita nyo may guhit yan, so dapat marunong kayo yung basic plotting. Necessity yan, it's a must. Bakit? Ngayon makikita nyo yung may gamit yan. So paano nyo i-manage yung account nyo kung hindi nyo alam yan? Okay, so 15 minutes. Okay, pero since nagka-trade tayo sa 5 minutes, okay, pakita ko sa inyo yung paano. So sa 5 minutes, okay, so let's say nasa buy. So kanina actually sa scenario to, kanina nandito pa lang yan, dito yan. So nakuha natin yan, dito tayo nag-entry, nagantay muna tayong confirmation kaya tayo nag-enter dito. Okay, bakit? Pinakamahalaga kung saan yung entry o entry point, kasi doon yung talaga malalaman at may tinatawag tayong high proper risk management. Ibig sabihin nandun yung precision or yung exact computation nyo kung magkano yung willing yung i-risk at magkano yung possible na pa-profit nyo. Dapat kontrolado nyo yan, kung hindi ubos lang pera nyo eventually. Okay, teka, nagalaw natin. Okay, so dito tayo pumasok. Okay, so pumasok tayo dito kanina, then nag-buy siya, nag-take profit. Okay, ngayon nag-breakout, yan ang maganda. So marami tayong ways ng kitaan. Pwede kayong mag-enter pag may nag-breakout. Pwede kayong mag-enter strategy ng trend, no? Pag-retrace siya and then doon kayo bumanat. Pwede rin sa trend reversal kayo bumanat. Okay, pabalik na siya. At pwede rin kayong mag-swing. Okay, so maraming klase. Right? So dito, pag ganyan, kung ano yung time frame na current nyo, pumunta kayo sa lower. So now is 5 minutes, so pupunta ako sa 1 minute. Okay, okay, so kanina sabi natin from here ako na take profit, di lumabas na tayo sa trade, na tayo ngayon nagkaroon ng breakout. Okay, alam niyo ibig sabihin ng breakout kung nagka-trade kayo. Kung hindi, meron tayong video dyan. Ano ibig sabihin ng breakout? Okay, ngayon nag-breakout. Saan kayo papasok dito pag nag-breakout? Hindi muna kayo papasok. So yung breakout ang 5 minutes, pupunta kayo sa smaller time frame. Okay, ngayon sa smaller time frame, trend line. Kaya hanapin nyo nasan yung pinaka trend nya. Okay, basic yan, lahat alam niyan. Okay, so dito nag-start yung breakout. Okay, buy, sell, then higher high, lower high. Okay, then nag-buy ulit, then nag-sell, then dito to range nag-sell. So nasira niya yung kaya natin ginuhitan niyan yung trend. Ibig sabihin nagkaroon ng strength force dito pababa, which is bumalik ulit. So kanina pag nandito, pag nakita niyo gumanyan, okay, usually nagre-retrace yan, magre-retrace yan.
So, itansya nyo rito kung enough ba yung strength niya na pag nag-trace ulit is didiretso na siya dito. It says 1922. Okay? Yan tandaan nyo. Para alam nyo yung saan yung perfect entry point nyo or best. Sabihin natin best, walang perfect. Or a better entry point nyo. Oh, yeah. Okay? So, ito, hindi siya bumalik dito. So, andito tayo ngayon. Okay, real time to, real time. So, mamimili kayo ngayon dito. Okay? Posibleng babalik pa yan dito. Okay? Or breakout ulit siya. Or tumaas ulit siya dyan. Then, bago siya bumalik. Or, dito lang siya. Magko-close dyan. Diba? Tapos, pababa siya hanggang dito. Then, pupunta siya rito. Then, bababa dito. Then, mag-start ulit tataas. Diretso, puwing, yung spike. So, marami siyang gustong galawan na hindi talaga natin alam. Ang pinaka-importante dyan is kung saan ka papasok. Kasi pera mo yan, walang pakialam yung market sa'yo. Kayong bahala mag-manage ng pera mo. So, tayo sa 5 minutes. Ayan. Ayan, pagdating sa 5 minutes. Ayan, sabi natin. Okay? So, ano sinasabi natin? So, pwede siyang punta rito. Then, babalik. So, buy trend ulit yan. Or, pag lumagpas siya rito, pwede namang mag-fake siya dito. Okay? Pero, hindi siya magko-close candlestick to hit gan. Tataas ulit siya. Buy. Okay? Ang problema pag bigla siya nag-spike, bumaba dito diretso. Tapos nag-close dito, hindi ka muna makapasok. So, hindi ka pasok ng trade sa Forex. Kailangan, master mo muna. At calculated mo. Okay? In precision. Okay? And in detail. With accuracy. Kung kailan ka papasok, kailan ka labas, at magkano mismo yung exact. No, na willing mong i-risk para na well manage mo yung numbers o yung pera mo. Hindi ka marunong mag-manage, matatalo ka lang. Pero kung marunong ka, since hindi ka matatalo, let's say matalo ka ng, okay, sabihin natin peso, matalo ka ng 1,000, manalo ka ng 3,000, matalo ka ng 1,500, manalo ka ng 5,000, manalo ka ng 2,000, panalo ka ng 6,000. Eh kung by frequency, mas asintado ka pa. Nakakapag-antay ka kung kailan ka papasok. Imagine mo kahit matalo ka ng 2 beses o manalo ka ng 2 beses, panalo ka pa rin. Matalo ka ng 1 beses, manalo ka 1 beses, panalo ka pa rin. Matalo ka ng 2 beses, manalo ka ng 1 beses, posibleng panalo ka pa rin. How much more kung manalo ka ng 8 times, matalo ka ng 2 times sa mga entries mo. And how much more, yung accuracy mo maging 90%. So imagine mo kung magkano yung compound mo o magiging accumulation ng money mo in a matter of time. So trading is a long term game plan. Okay? So nasa iyo kung mag-trade ka in minutes, in an hour, in 4 hours, day, weeks, or month. Doesn't matter. Okay? So ganyan yan. So obserbahan mo muna and then saan yung entry. Kaya mahalaga malaman nyo yung basic and fundamentals and sa plotting and then risk management and then technical analysis and then self mastery. Okay, so, salamat. Yan ang kailangan natin malaman sa trading. Ito actual so kailangan ang galawan ng 1 minute and 5 minutes. Kabisado nyo yan para alam nyo pumasok. So kailangan sharp kayo at mabilisan na kung saan yung nakita nyong pinaka best or perfect entry nyo, banatan nyo doon. Lalo na pag nakita nyo yung confirmation, banat. Okay? Ngayon pag nagbaliktad, alam nyo agad na okay, let's say natalo ako, next trade bawing-bawi kayo. Okay? Kasi hindi lahat ng trades nyo dito is papasok. Matatamaan at matatamaan kayo minsan kasi ang nagko-control ng market is yung mga big players, yung malalaking talagang mga institutional trader, mga institutions, governments na pag binomba nila yan ng billions of dollars or millions of dollars, dyan sila yung nagpapaangat o
o nagpapababa ng trend. Salamat!